Sa wakas, may babaeng kauna-unahan na gumaling sa sakit na rabies. Ito po ay for educational video po. Ito po ay nangyari sa totoong buhay. Isang babae na kauna-unahan gumaling po sa sakit na rabies. Alam po natin kapag tinamaan ka na po o lumabas na ang sintomas sa sakit na rabies, ay is 100% po ay mababawian ka ng buhay. Sapagkat ibahin natin ang babaeng ito dahil siya ang kauna-unahan sa buong mundo na gumaling sa sakit na rabies. No? Siya po ay si Gian Gis. No, ganito po yan. Yung mga panahong iyon, matapos munti ka ng bawian ng buhay sa karamdamang rabies, ibinalita ni Gis bilang kauna-unahan siya na nakaligtas sa sakit na rabies. Isinapubliko niya ang nangyari sa kanya, pati maging procedure ng mga scientist at mga doktor sa kanya. Isinapubliko niya po ito. Hindi niya po ito kasi ang gusto ni Gian, ma-enhance pa ng mga doktor sa buong mundo at mapag-aralan pa ang mga teknik na ginawa sa kanya at ma-enhance pa para mas marami pang magamot sa sakit na rabies at mas matuklasan pa kung ano talaga ang dapat gawin at ano dapat talagang procedure na gagawin para ang sakit na rabies ay may makasurvive na. Ito po ang kwento niya na kauna-unahang sakit na gumaling, kauna-unahang babae na tao na gumaling sa sakit na rabies, no? Ito po nangyari kay Gian. Ilang taon na ang nakakalipas yung mga panahon na yon? 15 taon pa lang si Gian noong mga panahon na yon na na-infect siya sa rabies. At ito dahil sa kagat ng paniki sa kanya. Dahil nasa simbahan sila ng magulang niya, yung mga panahon na yon, may nakita si Gian na bumaba na paniki dun sa harap ng simbahan nila. Dinampot ito ni Gian at maya-maya akala niya hindi siya kakagatin. Bigla po siyang kinagat ng paniki. Ngayon, pinagsawalang bahala ito ng kanyang magulang. No? Kasi akala siguro, kagat lang ito ng basta-basta at hindi naman ito makakasama sa kanya. Hinugasan lang ito ng magulang niya, sinabon lang, at hindi na pumunta sa ospital para magpabakuna pa. Ngayon, hindi rin siya nagpaturok ng anti-rabies na kahit alam nila na ang paniki ay talagang nagdadala din ng rabies. No? Ngayon, makalipas ang ilang linggo, hindi daw nila lubos maisip na pwede ka palang magka-rabies dahil sa kagat ng paniki. Hindi lang pala sa mga aso, pusa. Makalipas ng 3 linggo, nakitaan ng karamdaman at sintomas itong si Gian. Nakaranas siya ng labis na pagkapagod, pagkadoble ng paningin, kasabay niyang pagsusuka, lagnat, pangingilabot o pamamanhid ng parte kung saan tinagat, at higit sa lahat, takot sa liwanag at takot sa tubig. No? Nung dalhin siya sa ospital, huli na ang lahat, sabi ng doktor. Dahil hindi pala siya tinurukan ng anti-rabies yung kinagat siya, sabi ng doktor. Tinapat sila ng doktor, sabi, yung anak niyo po ay infected na ng rabies. Infected na ng rabies. Is 100% po, ay wala na pong pag-asa ang inyong anak. Tinapat na sila ng doktor. Ngayon, labis na umiyak ang kanyang magulang, si Gian. Si Gian, mga panahon na yun, wala na rin sa sarili. Kasi nga, hindi na makausap, tinatalian na sa kama, wala na sa, kumbaga, wala na sa, sa wisyo, no? Ngayon, nagmalasakit ang doktor, andun yung ekspertong doktor, na hindi naman doktor nito ni Gian, at naging doktor niya lang sa panahon na rabies na siya. Ngayon, sa panahon, yung mga panahon na yon, hindi sumuko at hinayaan ng doktor si Gian talaga mawala, no? Dahil pag nagka-rabies ka, within 24 hours o wala pa, more or less, mababawian ka na ng buhay, no? Ginawa lahat ng buong makakaya ng doktor na ang tanging paraan na lang, walang iba, no choice na kundi i-shut down ang utak ni Gian. Inilagay muna si Gian sa state of comatose. I-shut down yung utak, state of comatose. Binigyan ng maraming gamot para magawa lang yon, upang sapat na ang kanyang immune system makapag-produce na laban sa magkaroon ng sariling antibodies para patayin ang rabies sa katawan o yung rabies virus. Ito ang pamamaraan ng doktor. Ang doktor na po ay si Rodney, no? Isang eksperto po na infectious disease specialist. Siya ang kilalang nagpagaling kay Gian dun sa mismong hospital na pinuntahan ni Gian, no? Batay sa mga eksperto, no?
Lahat ng kaso na rabies na binabawian ng buhay dahil nagkakaroon to ng heart arrhythmia. Baga, nagmamalfunction na yung puso mo, huminto na, kaya yun ang cause na kinawala ng pasyente. Naniniwala ang doktor ni Gian na maaaring makaligtas at mabuhay si Gian kung patitigilin muna nila ang paggana ng kanyang utak. Kumbaga yung virus kasi, di ba, nawawala na ang virus matapos mawala yung host. Matapos hindi na tumitibok yung puso ng host, doon na magsisimula yung virus na matunaw sa katawan mo. Di ba? Alam ko, nabasa ko, ilang minuto lang ang virus nawawala rin naman doon sa host na wala ng buhay. No? Ngayon, nilagay si Gian muna sa state of comatose. Kumbaga, pinatay muna siya pansamantala. Na yung para yung virus, siguro maloko yung virus. Yun ang teorya ko, pero yun ang ginawa ng doktor sa kanya. No? Para palakasin ang immune system nito ni Gian. No? Ito ang unang beses na sinubukan nila sa pamamarang ito. Wala nang choice yung doktor, pero kung gagana ba ito o hindi, gumana man ito, sabi ng doktor, baka madamage na ang utak ni Gian. Ngunit ayon sa doktor, ito na lang talaga ang pag-asa, sabi sa magulang ni Gian. No choice na eh. Pero sabi ni nanay ni Gian, gawin nyo lahat ng paraan, mabuhay lang ang aking anak. Yan ang ginawa. Yan ang ginawa ng mga eksperto at scientist doon sa ospital. Nung dinala sa ospital si Gis kasi, hindi na siya makapagsalita, hindi na makaupo, hindi na makatayo. Lahat, tinalian ng kanyang kamay, nilagyan ng maraming aparato ang kanyang bibig, lahat. Doon na lang siya humihinga. No? Ngayon, pwede na huminto ang puso niya, kaso dala ng makina, hindi pinapahinto ang puso. Ngayon, sinaksakan kagad siya ng maraming gamot. Na bukod sa inilagay si Gian sa comatose state, binigyan din siya ng mga doktor ng mga antivirals. Unti-unting binibigay ito linggo-linggo, makalipas araw-araw. No? Sa loob ng 6 na buwan, ito na, ang rabies, sabi ko sa inyo, pag natinamaan ng rabies, hindi tatagal na mga ilang araw, baka isang araw na lang. Ngunit tumagal si Gian na nakasa comatose state na 6 na buwan na. Ginagamot siya araw-araw, eksperimento ng doktor. Nahinga pero comatose state. No? Binigyan siya ng compound na tinatawag na tetrahydrobiopterin na halos kapareho ng B-complex, vitamin folic acid. No, pinapabuti nito ang kakayahan niyang magkapagsalita at kumain muli. No, yung buong katawan. Kumbaga yung damage sa buong katawan niya, inaayos na, nire-repair na. Tapos na sila dun sa pagpapagaling. Nire-repair na lang yung damage dahil gawa ng virus. Ayon sa doktor na ito na gumamot kay Gian, ang compound na ito ay talagang mabisa. Yung tinuturok nila kay Gian, no? Makakatulong ang gamot na iyon para makapag-produce ng maraming serotonin sa utak, dopamine, neurotransmitters ng katawan na kailangan ng balance na makapagsalita at makapaggawa ng mga aktibidad, no? Alam mo kaibigan, ito ay isang himala at kamangha-mangha. Dahil nakasurvive si Gian mula sa sakit na rabies. Ilang buwan ang nakalipas mula nang turukan siya ng maraming mga gamot o ilagay siya sa state of comatose, sinat down ang kanyang utak. No, alam mo, yung pagka-comatose sa katunayan, si Gis, nakalakad siya, tinuruan siya unti-unting maglakad para siyang gulay. Unti-unti siyang tinuruan ng magulang niya, doktor, tinerapy siya, ilang buwan, tumagal. Nakakuha pa siya ng driver's license, no? Naging sophomore student siya sa university doon sa lugar nila, no? Ang kurso niya po ay biology, no? Gumaling na po ng tuluyan itong si Gian. Maaring naka-recover to si Gian sa rabies, ngunit ilang mga naging pagbabago sa kanyang buhay. Noon siya ay atleta si Gis ngayon. Ngayon ay hindi na niya masyadong nagagawa yung mga dati niyang lakas. After a long time, lumipas ang maraming taon sa pagkakagaling ng survivor natin na sa rabies, nakalipas ang mahabang panahon, sinubukan ng mga doktor na gawin din sa ibang pasyente ang procedure na ginawa nila kay Gian. Ngunit nakapagtataka hanggang ngayon, hindi nila magawa ang procedure na tulad ng ginawa nila kay Gian. Yun. Hindi nila alam mga doktor kung ito ba ay himala o dahil sa galing ng doktor o dahil sa kanilang procedure na ginawa. Wala silang idea ngayon kasi sinusubukan nila hanggang ngayon hindi pa nila magawa hanggang mapasa hanggang ngayon. No? Ang himalang pagkakagaling kay Gian ay
talagang kumalat ito. Isang misteryo pa rin ang naging paggaling kay Gian, no? Nag-iisa lamang sa nakaligtas sa rabies ang kauna-unahang tao sa buong mundo. No? Alam mo kung magkano inabot ng gastos nito kay Gian? Ng mga doktor at lahat ng gastusin, umabot ng $800,000. O ito ay kumulang-kulang na 50 milyones yata to sa ating pera ng Pilipinas. More or less 50 million pesos. Andun sa pagkakakomatos ni Gian. Alam mo si Gian, mahilig sa hayop siya, mahilig sa alagang aso, pero hindi niya inakala na doon lang siya sa paniki na magkakaroon rabies. Kaya misteryo ang pagkakagaling sa kanya. Hindi pa rin hanggang ngayon matuklasan ng mga doktor ano talaga ang tunay na gamot at kung paano magagamot ang rabies kapag ito nagpakita na ng sintomas. Ngayon sabi ko nga sa inyo, ito educational video ito. Sa mga taong nakakagat ng mga hayop, obserbahan nyo po ng 14 days o more ang hayop na nakakagat sa inyo. Pag ito ay nanghina o hindi na umiinom ng tubig o ito ay nawala, pumanaw, magpabakuna kayo. Or kahit man hindi pa nyo abangan ang 14 days mula doon sa pagkakaobserba sa hayop, mas maganda po magpabakuna po kayo sa ABC Center sa lahat ng mga hospital. Puntahan nyo, may mga libre naman. Sa RITM, no, San Lazaro, ibig sabihin, huwag natin paabuti sa ganitong kalagayan, no. Hugasang mabuti sa dumadaloy na tubig, 10 minutes. Paghugas, may sabon-sabunin mo. Kahit paano mabawasan ng ilang porsyento ang virus do sa balat mo na kagat. Ngayon, ando doon pa rin yung virus, kailangan mabakunahan para malabanan, no. Paalala lang po, hindi lahat ng hayop ay may rabies. Tandaan yan, nakukuha lang din nila ito. No, kaya mapacheck po ito na makuha nila at nakuha mo, nakagat ka nila, nag-wild na, agad po magpabakuna. No, dahil alam naman natin, nababalitaan natin ngayon na marami na nakikita nyo na sa hospital na sinusumpong ng rabies. Lahat yon sa kasamaang palad, hindi po na pinalad po yun. Iisa lang po ang kinanatnan. Maliban lang po dito sa ating kinuwento ngayon na si Gian, nakauna-unahang gumaling sa rabies. Ngayon, hindi natin pwedeng gawin itong kapalaran ni Gian. Hindi natin pwede itong basihan na may gumaling naman hintayin ko na lang gumaling ako. Hindi po ganun yun. Kaya sabi ko nga po, itong si Gian ay hindi sinubukan ng ibang doktor na hindi na gumana sa iba. Kay Gian lang gumana ito. No? May mga ganun talagang pagkakataon talaga na hindi natin alam kung himala ba to o tsaba. Pero para sa akin, ito ay isang himala. No? Yun lang po, no? Mag-ingat po tayo sa sakit na rabies. Nakita naman po natin kung ano bagsik nito, no? Maraming salamat. Ito po ay isang educational video na sana marami kayong matutunan. At sana mag-ingat kayo palagi sa mga kagat ng hayop o aso man, lahat ng hayop, no? Paalam po sa inyong lahat.